pinaglalaban natin dito ay ang pagkakapantay-pantay. Ekwalidad para sa lahat ng tubong Pilipinas. Ngayon sabihin mo sa akin, Padre, hindi ba talaga tayo minalas at sinumpang bayan? Consumatum est! Sisimulan na natin ang revolusyon. Ulitin ang mga sedula nyo! Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Apunte! Taong may damdamin. Dios es nuestro Salvador, y su amor es para todos. Mula sa panahon ng mga Espanyol, isa sa mga naiwan nilang ebidensya ay ang doktrina Kristiyana, isang uri ng primaryang batis na nagpapakita kung paano itinuro noon ang Kristyanismo sa mga Pilipino. Ang Estadismo de las Islas Filipinas ay isinulat ni Fray Joaquin Martinez de Zuniga. Dito niya itinala ang kanyang mga obserbasyon at karanasan sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Apomar! Carguen! Apunten! Consumatum est! Fuego! Si Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng Pilipinas, ay lumagda sa isang kautusan para sa hukbong revolusyonaryo. Ipinapakita nitong organisado at may sariling pamahalaan na ang mga Pilipino noon. Pamumuno ng Amerika, ginawang base ang Pilipinas dahil sa lokasyon nito sa Asia-Pasipiko. Mula rito, lumaganap ang impluwensya ng mga Amerikano sa ekonomiya, politika at kultura ng bansa. Mga bakas na ramdam pa rin hanggang ngayon. Noong Agosto 15, 1945, sumuko ang Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig at pormal na lumagda sa kasunduan. Ang dokumentong pinirmahan ng Japan at Allied Powers ay itinuturing na primaryang batis na patunay ng pagtatapos ng digmaan.
Lahat ng primaryang batis na aming nakita at tinalakay ay nagsisilbing buhay na ebidensya ng ating kasaysayan. Mula sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, pamumuno ng mga Amerikano, hanggang sa mga laban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang bawat dokumento, larawan at artifacts ay may kanya-kanyang kwento na nagsisilbing patunay ng sakripisyo, tapang at pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa mga nangaapi sa sarili nilang bayan. Dito nananatili ang diwa na ang Pilipinas ay may sariling pagkakakilanlan at kalayaan na hinubog ng nakaraan. At ang mga batis na ito ay mga paalala ng ating pinagmulan at gabay upang mas maunawaan natin ang ating kasalukuyan. Sapagkat sa huli, karapatan nating malaman ang nakaraan para sa ngayon, bukas, at magpakailanman.